Let's open our Bible. Saan po tayo, ano pong aklat natin pinag-aaralan? Joshua. Okay. Sa aklat ni Josue, sa Lumang Tipan. Siguro po, ating tatapusin lang ng chapter 3, then we can go to another subject. Okay? Joshua chapter 3, tayo po ay magpasimula sa unang talata hanggang ika-10. Okay? Ating pong basahin. Maaga-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Ilisan nila ang sitim patungong ilog Jordan at humimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampamento ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyo dala ng mga saserdoting Levita ang kaban ng tipan, sumunod na kayo sa kanila. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daran, sapagkat hindi pa kayo napupunta rito kahit kailan. Ngunit huwag kayong pagkalalapit sa kaban ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mahigit na kalahating kilometro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh, sapagkat bukas siya'y gagawa ng mga kababalaghan na inyong masasaksihan. Kaya sana po sa puntong ito ay maliwanag na sa atin ang konteksto po ng ating pinag-aaralan, okay? Na ang bansang Israel sa puntong ito sa pangunguna ni Josue ay handa ng magpasok sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. At ngayon sila po ay nasa tabi na ng ilog Jordan para ito ay kanilang tuwirin. Sa talatang 6, pagkatapos ay inutusan niya ang mga saserdoting Levita. Ito sinabi, buhatin na ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga tao. At gayon na ang ginawa nila. Talatang 7, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito, padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasayo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo ng tubig. Sa talatang 9, at inawag ni Josue ang mga ito, ali kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating nyo roon, lilipulin niya ang mga kanineo at iba pang mga ating pong mapapansin, mga tribo na nasa loob po ng lupang ipinangako. So, tayo po ay napapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nakarating sa puntong ito ng ating pag-aaral. Sana po, gaya po ng aking nadidinig sana, ay inyo pong natutunan ang ilang mga bagay patungkol po sa katuruan, sa kaharian ng Diyos na ating masusumpungan sa aklat na ito. Ating pong mapapansin sa talatang 6 ng kabanata na ating binasa, na sinabi dito, pagkatapos ay inutusan niya ang mga saserdoting Levita, sabi dito, buhati na ninyo ang kaban ng tipan, dahil po ang bansang Israel ay nakahimpil, nakatigil sa tabi ng ilog Jordan, naghihintay sa utos ng Diyos sa pamagitan ni Josue. At dito, ibinigay na ang utos. Sinabi, buhatin na rin ninyo ang kaban ng tipan at mauna kayo sa mga tao. At gayon nga ang ginawa nila. Sino po ang gumawa nito? Ang mga saserdoting Levita na binubuhat ang kaban ng tipan. So, ating mapapansin na nangungusap, nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga pinuno, sa kanyang mga leaders, sa kanyang mga guro, sa kasalukuyan. At ako naniniwala hindi lang sa mga leaders at mga teachers, kundi sa mga magulang, sa mga kabataan. Tayong lahat nandito. Tayo na merong sumusunod sa atin. Walang pagsala, ako naniniwala, ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ang problema lang kaya hindi natin nadidinig ang Diyos dahil wala tayong panahon makinig sa Kanya. Pero siya ay nagsasalita. Siya ay nangungusap. Hindi daritsan, pero mayroong pagkakataon, very rare na siya mangusap, na maliwanag na tinig gayang
sa kanyang pangungusap na ginawa kay Moses at kay Josue at ibang mga character sa Bible. But, kung ating mapapansin, kung tayo malalim sa Diyos, anumang kaparaanan na nais yung mangusap, we can hear and recognize the voice of the Lord. Amen? Ito po mahalaga. So, dapat tayo magbigay ng halimbawa sa mga banal ng Panginoon. Tayo na tinaas, itinayo ng Diyos ang bawat sa atin. Magbigay ng halimbawa. Whatever we preach, whatever we say, whatever we command to our children, to our fellow brothers, we are required to do. Ano man ang ating sabihin sa kanila, ano man ang ating ipangaral, lalo na, I'm speaking to myself. Kailangan natin gawin ang mga bagay na ating sinasabi. Hindi po natin maasa ng mga tao na tumigil sa pagkakasala at pasanin ang kanilang mga krus hanggang tayo mismo ay tumigil sa pagkakasala at pasanin ang ating mga kanya-kanyang krus. We cannot expect others. Sana po tayo nag-graduate na ng ating nadidinig sa lumang tradisyon at reliyon natin nakagisnan na sinasabi ng isang tao, sundin nyo nga sinasabi, huwag nyo tularan ang aking ginagawa. That is not the way God wants us to do or to do things in this place at lalo na sa kanyang kaharian. Nasa mga ngaral ng Diyos na magpauna sa bayan. Kaya ito sinabi, magpauna kayo, sabi sa mga Levita at saserdoteng ito. Kaya nasa atin. Kaya kailangan wala na ang paggawa ng pera. No more money making. No more seeking our own advantage and gain for the gospel or from the gospel of the kingdom. Yan po ang ating nakagisnan. Nung aming pong kapanahunan, nung yung papansin mga TV evangelists, mga international TV evangelists, may kanya-kanyang pakulo para ang mga kanilang programa ay suportahan. Magpadala kayo ng panyo at idadalangin namin, ito is etc. At magpadala kayo ng mga love offerings ninyo. So, ito ang napansin. At ito ang ginawa ng maraming mga tao at mga manggagawa. They are making money from the gospel of the kingdom. Inahanap ang sariling kabutihan at pakinabang mula sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kailangan natin, ang dapat natin gawin ng bawat sa atin, ay ialay ang ating sariling buhay. Ialay natin ang ating sariling buhay para yung resurrection life of the Lord, yung buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon, ay magpasok sa mga taong nakikinig sa atin. Amen? The Ark of the Covenant. Okay. Kayo po na bago po sa aming sa iglesyang ito, atin na pong pinag-aralan ang The Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. This is the last furnishing na atin pong pinag-aralan, nung atin pong pinag-aralan ang sino po mag-operate. Okay. So, I want you to see the Ark of the Covenant. Siguro, okay, yan. Patay mo muna yung ilaw. RD, okay. So, kung yung mapapansin, yan, taas mo konti, bong. So, ito po yung ating na pinag-aralan, hindi ba? Ito po ang buong tabernakulo ng kapisanan, the Tabernacle of Congregation. So, kung yung mapapansin, nakapalibot at nakasentro ang Tabernacle of Congregation ito. So, it represents na gaya ng ating pinag-aralan na ang Diyos ang dapat nasa sentro at sa puso ng lahat ng mga Israelita at gayon din po sa ating mga Kristiyano. So, ito po ang tabernacle. Okay? Ito po ang tent tabernacle. Ito po ay nakadivide into two parts, ng dalawang bahagi, which we call the holy place and the most holy place. Kung ang Diyos ay nakikipag-usap kay Moses at sa mataas ng serdote, ang Panginoon ay bumababa sa parang usok sa banal at sa pinaka-banal na lugar, kung saan nandoon ang isang kagamitan na tinatawag natin the Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Okay? Kaya dito po ay nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. At ito po ang isang kagamitan sa loob ng pinakabanal na lugar na ating inyong mapapansin kanina. Ito po ang itsura ng Ark of the Covenant. Meron dalawang cherubim na hangel. Ito po, they were made of gold. At dito po, inyong mapapansin,
ay parang kahon at merong dalawang kahoy, yan po ang binubuhat ng mga Levitang saserdote. Okay? Yan po ang binubuhat nila nung sila ay nasa tabi ng ilog Jordan bago sila tumawid sa ilog na ito. Paliwanag ko ba? So, akin pong ibinigay ito at ipinakita para magkaroon kayo ng idea kung ano itong ginagawa ng bansang Israel. This furnishing ay dito po bumababa ang banal na presensya ng Diyos. At dito mismo ay nakikipag-usap ang Diyos kay Moses. Lahat po nakaunay magsabi ng amen. So, turn it on, ang ating po ilaw. So, the Ark of the Covenant represents the presence and the will of God. Ayun. Kumakatawan sa presensya at kalooban ng Diyos. This is the testimony of His holiness and righteousness in Messiah. Ito po ang patutuo ng kanyang kabanalan at katuwiran sa Mesiyas. The Ark of the Covenant. Okay? Ating pong buksan ng ating mga Bible. Huwag niyo pong alasin sa Joshua chapter 3. Tayo po ngayon ilulundag sa verse 7 and 8. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito, padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdadala ng kaban ng tipan, na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hiintong pagtungtong ninyo ng tubig. Okay, handa na sila, no? Buhat-buhat na ang kaban ng tipan. Subalit inutusan sila ng Diyos, pag sila ay malapit na sa ilog Jordan, sa dalampasigan, dapat silang tumigil muna doon. So, at this point, nais kong sabihin ang ilang mga bagay na ito in relation sa ilog Jordan na ito. Okay? There are 3 deaths and 3 resurrection which the saints are to experience. Merong 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay ng bawat binanal ay kanyang maranasan. Kayo nag-aaral ng discipleship, inyo na pinag-aralan about the death and resurrection. Sa ating Sunday school, ating pinag-aralan ang 3 kamatayan na ito na dapat maranasan. Hindi na kamatayan, subat sa bawat kamatayan, dapat merong katapat na muling pagkabuhay. Okay? Maraming mga Kristiyano ay hindi na nalalaman ng mga bagay na ito. Kaya they are groping in their Christian life. Sila gumagapang. Kaya ang kanilang ginagawa ay naghihintay lamang sa rapture. Hindi nila alam mga proseso na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito ang 3 kamatayan at 3 muling pagkabuhay na dapat maranasan ng isang binanal. Okay? Ang unang kamatayan na tinatawag ay kamatayan sa sanglibutan. Death to the world. Death to the world. Kahit na bago kang Kristiyano, abang ikaw ay nagpupunyagin sumulong sa Panginoon at makilala, ito ang unang kamatayan na iyong mararanasan. Ang kamatayan sa sanglibutan. Ito po'y kumakatawan nung ang bansang Israel ay tumawid sa pulang dagat. Gaya na nga nasabi, ang kasaysayan ng bansang Israel, paglabas sa bansang Egypto hanggang sa kanilang pagdating sa lupang ipinangako, yan ay kumakatawan ng programa ng Diyos sa ating katubusan. Ang mga bagay na nangyayari sa bansang Israel ay may relasyon sa atin at may kaugnayan sa ating paglakad sa ating buhay Kristiyano. Okay? So kung ang bansang Israel sa kanilang paglabas sa Egypto, ang Egypto ay kumakatawan sa sanglibutan. Nandiyan na lahat ng mga kabihasnan, lahat ng mga kasalanan, natin makikita na gumagalaw ngayon sa mga tao sa sanglibutan. Kaya, sa ating pong paglabas sa ito, ang unang ilog na ating tatawirin ay ang pulang dagat. So, ang katapat na resurrection nito is unto the membership in the family of God. Okay? Namatay ka sa sanglibutan, ang resurrection naman nito sa atin ay tayo ay magiging miyembro ng pamilya ng Diyos. I will explain further later.
Ang second death na dapat maranasan natin ay ang kamatayan sa kasalanan. Death to sin. Una, death to the world. Pangalawa, death to sin. Ang kamatayan o mamatay sa kasalanan ay mga katawan sa pamagitan po no ang bansang Israel ay nakalabas sa Egypto, then after 50 days, sila nakarating sa bundok na Sinai at doon ibinigay ang kautusan. Okay? Okay. Ang resurrection po na sumusunod na kamatayan ng kasalanan ay yung pong buhay na walang hanggan. Yun ang resurrection nito. Na tayo po ay makabuhay na walang hanggan. Yan pong sinasabi sa Romans chapter 6, verse 22. Okay, let me read it. Huwag niyo pong alasin yung mga Bible dyan para huwag kayong ma-confuse mamaya. Sinasabi po sa Romans 6, verse 22, ganito po ang sinasabi dito. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan. Kayo ba pinalaya na mula sa kasalanan? Okay, nung ating tanggapin ng ating Panginoon. At mga alipin na ng Diyos. Kayo pinalaya mula sa kasalanan, ngayon kayo alipin na ng Diyos, dahil nung tayo ay nasa sanglibutan, nung tayo nasa kasalanan, tayo alipin ng Diablo. Alipin ng kasalanan. So ngayon tayo pinalaya na, tayo ay alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo ay kabanalan at ang kauuwian nito ay buhay na walang hanggan. Ayun. So kung tayo pinalaya, ang kauuwian nito ay buhay na walang hanggan. So tayo po'y magbalik sa Joshua chapter 3. So the third death, ang pangatlong kamatayan ay death to self. Death to self. Ito po ang pinakamahirap na kamatayan na naranasan at maranasan ng mga Kristiyano. Kamatayan sa ating sariling kalooban, death to our self-will, death to our self-seeking. Yun. Kamatayan sa ating sariling kalooban, kamatayan sa paghahanap ng ating mga sariling kapakanan. Death to self typified by the passing through the river Jordan. Ayun po ang relasyon dito. Kaya binanggit natin ang tatlong kamatayan sapagkat dito ang bansang Israel ay nasa tabi na ng ilog Jordan. Kumakatawan sa ating ngayon na tayo ay nasa ilog Jordan, kumakatawan na tayo ay namamatay na sa ating sariling kalooban, namamatay na sa paghahanap na sa ating mga sariling kapakanan. Okay? Kayo ba'y nakakarating na sa ganitong buhay ng inyong buhay na pananampalataya? Na hindi mo na hinahanap ang iyong sariling kalooban, ang iyong nais, kundi yung nais at kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ako po yung papasalamat sa Diyos kung ilan sa atin nandito ay ganito na ang kalagayan natin. So, ang katapat na resurrection nito ay is unto fruitfulness and dominion. Ito po ay tayo pagkakaroon tayo magiging mabunga at pagkakaroon ng kapangyarihan at pamamahala, espiritual na pamamahala o kapangyarihan sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Okay? Kapag tayo po'y namatay sa ganitong kamatayan. The first death, ang unang kamatayan sa sanglibutan, tayo dinadala sa kaharian ng Diyos. Dati-dati kasi nasa kaharian tayo ng Diablo, sa kaharian ng kadiliman. Subalit, nung tayo nagpahayag ng pananampalataya, nagpabautismo ng tubig. Okay? Nagpahayag ng pananampalataya na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kailangan mo gawin yan, tonton. Okay? About sa atin. Na siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating buhay. Pagkatapos, ang pangalawang hakbang nito, kung paano bansang Israel, ay kanilang tinawid ang ilog na pula. Iyan ay kumakatawan ng bautismo ng tubig. Okay. Ang bautismo ng tubig, most people who are baptized in water do so in spirit of obedience. Sila po ay gumagawa nito, nagpapabautismo ng tubig dahil sila ay sumusunod at nakakaroon ng spirito ng pagsunod sa Diyos na kailangan pa nilang sundin pa ang ilang mga bagay. In some denomination naman, ang water baptism is a ritual signifying membership in the denomination. Ito ay kapag ikaw ay nagpabautismo sa ibang mga denomination, ikaw ay
nagiging automatic na ikaw kanilang miyembro. At alam po ninyo, ang ganitong concept is hardly scriptural. Wala po yan sa Bible. Ang water baptism, ang paglubog po natin sa tubig, okay, kung kayo nabaptize na ng water, kayo po ilulubog sa tubig gayong ginawa ni John the Baptist sa ilog Jordan, nung siya sa kanyang kapanahunan. Okay? Ilulubog ka. Nung tayo sanggol, winiwinisig, ito po ang baptism sa mga sanggol, which is not scriptural. Okay? Ang water baptism is a baptism of repentance, pagsisisi. So, ang water baptism, listen to this, ang ilan sa inyo hindi pa inilublob sa tubig. Natanda ng inyong pagsisisi. Subat ang marami sa atin hindi natin naunawaan kung ano ang ating ginagawa kapag tayo ay nagpapalublob o nagpa-water baptize. Ang sinisimbolito sa atin, we were baptized into His death on the cross. Ito po talaga ang sinasabi ng water baptism, na tayo po ay namatay kasama ng ating Panginoon sa krus. Noong pong sabihin ng Panginoong Jesus, it is finished, doon sa krus. Ganap na, tapos na. That marked the end of the entire creation. Yun po ay tanda ng katapusan ng buong sanlilikha. Yun po ay tanda ng katapusan ng ating lumang likas, the Adamic nature. It was slain on the cross of Calvary. Yung mga likas mo na matakaw sa sagupa, sa drug, sa alak, sa anumang bisyo, kapag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, nagpasakop sa Kanya, sa oras na yun, sa pananampalataya sa Kanyang ginawa, at sa dugo ng ating Panginoon, okay? It is finished. Sa oras na yun, pinatay ng Diyos ang kapangyarihan ng lumang likas niya natin sa ating mga buhay. Kaya, kapag ginawa natin ang bagay nito, ang kanyang inaasahan sa atin ay ano po? Ito po yung ating masusupungan sa Romans 6:4. Okay, wag niyo na pong alisin yung mga Bible dyan. I will read it for you. Romans 6:4. Ito pong inaasahan sa atin kapag tayo ay nagpabautismo ng tubig, that we were crucified with the Lord. 6:4 of Romans. Sa makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo. Ayun po. Sa pamagitan ng bautismo, tayo namatay at nalibing. Kung paano tayo po ay lumubog sa tubig, tayo nalibing doon, nakasama niya sa pamagitan ng bautismo. Para ano po? Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya pagkatapos po natin ginawa ito, ang inaasahan sa atin, tayo ay lumakad ng panibagong buhay. We also should walk in the newness of life. Nandiyan ba kayo? Saan na kayo nakarating sa inyong paglakad sa inyong buhay Kristiyano? Hanggang lang dito sa church, nagtatas ng kamay, tuwing linggo, pagkatapos, kanya-kanya ng lakad, kanya-kanya ng barkada, kanya-kanya ng gawa. Pagdating ng paglabas natin dito, yun ba ang Kristyanismo sa atin? So, ang inaasahan sa atin, paglabas natin, pagbautismo ng tubig, na tayo'y lumakad sa panibagong buhay. Nandiyan ba kayo? At tanong siguro, paano tayo madadala sa ating kasalukuyan na kalagayan sa ating pong Adamic na kalagayan na ito tungo sa panibagong buhay? Paano ito mangyayari sa atin? Para ano po itong panibagong buhay nito? Para po tayo ay ating magawa. The purposes of God may be fulfilled in us and through us. Ito pong layunin ng Diyos, yung kanyang layunin ay magkaroon ng katuparan sa atin. Hello? The answer is, okay, ang kasagutan po nito, para tayo makalakad sa panibagong buhay, ay ay sa pamagitan ng pakikipag-isa sa kanyang crucifixion at sa pamagitan ng kanyang resurrection. Ayun. Hindi po nakuha? Para tayo makalakad ng panibagong buhay, kailangan tayo makiisa
sa kanyang pagkapako sa krus. Na ibig sabihin, doon namatay na, it is finished. Lahat ng lumalikas natin doon namatay na. At kung tayo namatay, merong tayong yung buhay niya na muling bumuhay sa kanya ay kanyang dinadagdag sa atin. We consider ourselves to be crucified with Messiah and risen with Him. Yun, ibilang ninyo na kayo ay napakong kasama ng Mesiyas ay buhay na kasama niya. So, we begin each day with a viewpoint that we are a dead and living person. Sana pagising sa umaga, ganito ang inyong pananaw, na kayo ay patay sa kasalanan, patay sa drugs, patay sa alak, patay sa lahat ng bisyo, patay sa lumalikas ninyo, at kayo naman ay buhay sa panibagong buhay na nasa inyo na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan ba kayo? Ganito ba ang ating pananaw? O, kumustahan mo sila? Kumusta ka, Brad? As usual. Yan ba? Dati, walang pa rin nagbabago. Kung wala nagbago sa inyo, noong nakarang na linggo, nakarang taon, at hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo, something's wrong. Kung wala kayo napapansin kayo sa inyong mga salita, sa inyong kilos, wala pagbabago, baka hindi pa kayo naisilang sa harian ng Diyos. Napakasaklap. Gumigising kayo ng umaga, nag-a-attend dito, nagbibigay pa kayo dito sa church, kung walang pagbabago. Ano po ang ating kalagayan? Kaya, sa pamagitan ng karunungan, ng kabutihan, ng kalakasan ng Banal na Espiritu Santo, ating pagtagumpayan ang appetites, ang mga paghahangad, the enticement, ang pag-aakit po ng na tayo po ay pananatili tayong nakatanikala ng pita ng ating lumang likas. Sa pamagitan lamang ng karunungan at kalakasan ng Banal na Espiritu Santo, ating pagtatagumpayan ang mga bagay nito. Amen? Nandiyan ba kayo? So, kapag ating ginagawa ito, we draw upon the incorruptible resurrection life for wisdom, for strength. Doon po tayong natin ginagawa, kumukuha tayo sa buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon ng karunungan, ng kalakasan, para gawin ang lahat ng inuutos sa atin. The second death brings us into victory over Satan and our carnal nature. Ang pangalawang kamatayan sa kasalanan, dinadala tayo sa tagumpay, laban kay Satanas, na dating amo natin, at sa ating pong karnal na kalikasan. Ang pangatlong kamatayan brings us into our full inheritance of fruitfulness and dominion. Ang pangatlong kamatayan sa ating sariling kalooban, ito po ay dinadala tayo sa ating buong mamanayin, na tayo ay magiging mabunga at ang kapangyarihan na mamahala sa lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Ito po ang tatlong kamatayan at tatlong buhay na maguli na dapat maranasan ng bawat Kristiyano. I don't have time to really tackle that in detail, okay? Pero, kung kayo po ay patuloy nag-aaral, we will study 3 deaths and 3 resurrection. Yan po, it is a must na ating maranasan sa ating buhay Kristiyano. Ang Panginoon Diyos ay sinabihan niya si Josue, nautusan ng mga saserdoteng Levita na bumubuhat sa kaban ng tipan sa kanilang balikat. Pag sila'y dumating sa tabi ng ilog Jordan, tumigil sila doon. Ito pong inutos. Lumilitaw po sa nakaraan na 2,000 taon na nakakaraan, magbuhat na mamatay ang ating Panginoon. Lumilitaw. Halos sa mga mangangaral at guro at lahat ng mga Kristiyan talagang tunay na sumusunod sa ating Panginoon, ay kanila pong tinangka na paglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang buhay. Kanilang tinangka na paglingkuran ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang buhay. Marami pong mabubuting bagay ang nagawa sa ganito pong pagsusumika. Subalit kokonti ang nakadiskubre sa walang hanggang gawain ng kaharian ng Diyos na lumabas mula sa kamatayan ng mga tao na pumapasan ng kaban ng tipan. Kokonti ang nakadiskubre
sa mga tao na pumapasan, mga leaders at mga guro, ang bunga ng kamatayan sa kanilang mga buhay. Ang mga pinuno ng bayan ng Diyos ay kailangan makarating sa dulo ng kanilang mga sarili. Ang bawat sa atin. The end of ourselves. At manatiling namamatay sa sarili at pinaintulutan ang Mesyas, ang kanyang buhay na muling bumuhay na umagos sa pamagitan nila. Ito po ang dapat. Para ano po? Hanggang ang bawat sa mga banal ng Diyos ay makarating sa likas na lugar doon na sinatawag natin the resurrection ground. Ito po nga aming ninanais na ang bawat sa atin, ang bawat tumatayo, na sa pamagitan namin ay umagos yung buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon, hanggang ang bawat sa inyo ay makarating sa resurrection ground. Amen? Si Samson, alam natin, malakas na tao. Inyo na nadinig ang bagay nito. Siya'y nakapatay ng napakaraming Pilisteo sa kanyang kamatayan, kesa pagsamasamaan mo ang lahat ng Pilisteo na napatay niya nung siya ay nabubuhay. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mas maraming Pilisteo ang kanyang napatay. Basahin po ang kanyang kasaysayan. Sa mga sariling kalooban na ang buong hukbo ng impyerno ay masisira at mawawasak. Ang mga sulat ni Apostol Pablo ay nagbunga na napakasagana. Hanggang ngayon binabasa natin mga sulat ni San Pablo sa New Testament. Ito'y nagbunga na napakasagana sa loob ng 2,000 taon na nakakaraan. Ang mga sulat na ito ay nagmula sa isang tao na nagtiis ng kalungkutan at pagkabilanggo. Ito po yung ating masusumpungan kanyang mga sulat sa 2 Corinthians. Ganito po kanya sinasad. Tignan po ninyo at basahin natin ang kanya sinasabi. Ang taong ito ay nagtiis ng kalungkutan at pagkabilanggo. Subat ang kanyang mga sulat ay nagdulot ng buhay sa maraming mga tao. 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 11. Ganito po sinasabi at sinasabi ni San Pablo, ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit hindi nagagapi. Kung minsan kami nag-aalinlangan kami, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit hindi nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyan na ilulugmo. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ito po ang naranasan ng taong ito. At hanggang ngayon, ang kanyang mga sulat ay nagbunga ng napasagana sa bawat sa atin. The Lord's preachers and teachers, ang mga ngangaral ng Panginoon at mga guro, ang bawat sa atin, na dinadala ang kalawalati ng Diyos, kailangan tayong tumayo, manatiling nakatayo sa tabi ng Ilog Jordan. Nandiyan ba kayo? Gayong ginagawa ng bansang Israel. Dapat tayong manatiling nakatayo sa tabi ng Ilog Jordan. Si Satanas, patuloy tayong ikayatin na bumaba mula sa krus. Etong kanyang gagawin. Ang ilan sa inyo natukso na. Hindi niyo ba napansin? Si Satanas lumabas sa tinig, ang kanyang tinig sa boses ng mga tao sa harapan ng krus ng ating Panginoon. Kung ikaw talagang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Alam niya sa lahat ng paglilingkod ng Panginoon. Alam niya kanyang layo ni bakit siya dumating. Kailangan niyang harapin ang krus. Subalit si Satanas, pinipigilan niya na huwag harapin ang krus ng Panginoon. Kahit nandoon siya sa krus, nakapako, bumaba ka sa krus, lumalabas sa tinig ng mga tao. Alam niya kapag bumaba at naagad ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapangyarihan, He can do it. He has the power. Pwede siyang bumaba. Pero hindi niya ginawa. Satan knows. Kapag alam niya bumaba ang Panginoon, lahat ng mga bagay na kanyang gagawin ay mawawalan ng kabuluhan. Nasa ng ating kaligtasan? Nasa ng mabiyak ang tanikala ng kasalanan sa atin kung hindi binayaran ni Kristo ang kasalanan at kailangan ang timbangan ng Diyos ay maging balanse. Binayad niya ang kanyang sariling dugo. For the wages of sin is death. At siyang kumuha sa ating kasalanan, humango na dapat tayo ang mamatay.
Hindi siya bumaba sa krus sapagkat alam niya ang kanyang dahilan. Kaya kayo, narito tayo sa ganitong kalagayan na nilagay ng Diyos. Sinisigaw niya, bumaba ka sa iyong krus. Magmadali kaya ito yung gawin mo. If we listen, then the purposes of God will be defeated in our lives. Iyan ba sigaw ng Panginoon sa iyo? Na ikaw nasa sa kalagayan na ayaw mo, na mayroong ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Inahamak ka, inaalipusta ka, anong sinasabi sa iyo? Kahit sa sarili mong magulang, kapatid, anong sinasabi sa iyo? Hindi ka naunawaan. Bumaba ka sa iyong krus. Huwag kang mag-attend dyan, sila yung mga kulto. Ayun, minsan ganina po nagiging persecution ng iba. Nandiyan ba kayo? Huwag po natin pakinggan. Verse 9, Joshua. Nandiyan ba kayo? Okay, sa verse 9, at tinawag ni Josue mga tao, halika kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. Halika kayo at pakinggan ninyo ang pinasasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Nasa tabi ng ilog Jordan, tumigil sila doon at tinawag ang mga tao. Halika kayo, sabi niya, sa harapan ng bansang Israel, at linggin ninyo ang pinasasabi na inyong Diyos. Napakaraming mga tinig at mga boses sa material at sa spiritual na kaharian sa kasalukuyan. Napakaraming mga tinig at mga boses natin nadidinig sa material na kaharian. Nadidinig mo ang iyong asawa, nadidinig mo ang kaibigan, nadidinig mo ang kabarkada mo, nadidinig mo yung mga jukebox, nadidinig mo maraming mga bagay. These are the voices you hear. Kaya nadidinig mo sa material na kaharian. As sa spiritual na kaharian, marami ka nadidinig. Ang mga spirito, marami sa spiritual na kaharian, maging mabuti at masama. Marami ka nadidinig sa spiritual na kaharian, mga spirito, na mula sa Diyos at hindi mula sa Diyos, ang iyong sarili sa kasalukuyan. Ang tanong, subat ano iyong boses at tinig na mula sa Diyos? Yun ang dapat nating malaman. Nandiyan ba kayo? Maraming mga Kristiyano, they are confused. Maraming mga Kristiyano na very gullible. Lahat ka lang nadidinig. The Lord told me this, the Lord told me that. Ay pinakikinggan. Gaya ng ating pinag-aralan po sa saklot, they must be proven. Lahat ng mga tinig na nadidinig, kailangan niyo po ay patunayan. Nandiyan ba kayo? Tanging isang persona na sinabi ng Diyos o sinugo ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. All other leaders are seeking their own gain. We need to hear the true words of the Lord, lalo na sa ating kapanahunan. Kailangan natin madinig ang totoong mga salita ng Diyos sa kasalukuyan. Kailangan. Kaya kailangan natin hingin sa Diyos na itulak tayo na mahalin ang katotohanan. Ito ang dapat natin gawin. To keep us out of temptation and deception. Na tayo ilayo sa lahat ng tukso at sa lahat ng panlilinlang. To strip us from which is false and which comes short of the glory of God. Kailangan dalangin natin sa Panginoon na alisin mula sa atin lahat ng mga mali at hindi nakakabot sa kalwalatian ng Diyos. Sana ito inyong maging dalangin sa inyong buhay. Sa araw-araw, ibahagi ninyo, Lord, alisin niyo every lying spirit in my heart. Alisin mo sa akin na lahat ng spiritong sinungaling. Alisin mo, Panginoon, sa akin na lahat ng mga panlilinlang, lahat ng mga bagay na mali, lahat na hindi nakabot sa iyong kalwalatian. In the name of Jesus. Amen? Kahit sinong tao, listen to this, kahit sinong tao, no matter how sincere he is, ay pwede siyang malinlang. Kahit sinong tao. Paano man siya kasinsero sa kanyang ginagawa, pwede siyang malinlang. Ang individual na lubos na nalinlang, ang isang individual na
who is most deceived ay isang individual na siya ay na-persuade, siya ay naikayat, na siya ay nakumbinse na hindi siya malilinlang. Did you hear that? Ang isang taong most deceived, ang isang tao na siya ay lubos na nalinlang, ay isang tao na paniwala niya na hindi siya malilinlang. Yun ang taong most deceived. Wala po sa kapangyarihan ng lamang ito, okay? Wala po sa kapangyarihan ng lamang ito na kanya pong ma-discern ang katotohanan at ang mali. Only the wisdom of the Spirit of God can enable us to recognize the truth. Tanging sa karunungan lamang ng Banal na Espiritu Santo, magkakaroon po tayo ng kakayahan natin malaman at makilala ang katotohanan. Bawat Kristiyano, more or less, okay, nakakatiyak siya. Ang bawat Kristiyano, more or less, nakakatiyak siya na mga bagay na kanya pinaniniwalaan, ayon ang wasto. Pero maliwanag na lumilitaw na ilan sa atin ay nagkamali na sa ganitong paniwala. We are mistaken. Therefore, the wise attitude na dapat natin kunin ay baka tayo yung mali. Okay? Baka tayo yung mali. Yun ang wise attitude. Atin po nalaman at tutunan sa mga taon na lumipas na pwede po tayong magkamali nung tayo ay nakatiyak na tayo ang wasto. Hindi ba? Yung pang aking natutunan eh. Na akala ko ako'y tamang-tama, ako'y wastong-wasto, ako pala yung mali. Ipinangaral ko with might and main na ang rapture ay darating sa isang saglit na lahat ng mga pistiso ay mawawala at maiiwan. Isang kisang mata, isang magic, yun ang pinangaral ko. Kaysa isang pare, alam mo ba rapture? Hindi. Ako'y nakapag-debate, I know what I'm speaking. Okay? Ngayon pala, tradisyon din pala ang aking nakagisna. Na wala palang rapture sa Bible, kundi resurrection. Na ikaw ay biglang mawawala, hindi ka makikita na sanglibutan, baligtad pala. Na all eyes shall see us, Revelation 1:7. Sa moment na tumunog yung huling trompeta, kung ikaw ay puspos ng buhay na muling bumuhay sa ating Panginoon, if you are filled with resurrection life, automatically, hindi ba? Na lalamunin ng buhay na walang hanggan ang laman na ito. And suddenly, that resurrection life will flow and glow. At ito'y makikita ng mga carnal Christians. Makikita ng mga tao sa sanglibutan. You are being changed from corruptible to incorruptible. Amen? Hallelujah? Pumasok po sa akin kay si Jessa. Anak po ni Pastor Charlie ng pangalan. About 7 years old. Sabi niya sa kanyang kapatid, huwag mo na akong awayan, binubusit kasi siya. Ay kung makipag-away sa iyo, sabagat gusto kong makasama sa first resurrection. Ay Diyos ko, ito pong aking devotion sa mga bata, sa aking pong mga nakagabi. Magagawa ba natin yan? Kaya mo ba yun? Munting bata natin. Ayaw makipag-away sa kanyang sa kapatid, sabagat gusto niyang makasama sa first resurrection. Sabagat alam niya, he wants to die, he wants to be filled. And I know God is speaking to us. Sa mga bata po natin, ang prophecy sa Bible ay natutupad. Kay Jessa, nakita niya ang Great Tribulation. Nakita niya ang Battle of Armageddon. Nangungusap ang Diyos. Kaya nandiyan ang pagkatakot sa bata. Minsan ng isang hapon, hindi ko alam kung anong oras. Pinasukan ni Sister Meg, si Jessa sa kwarto. Umiiyak, umahagulgol sa iyak. Bakit? Sinabi niya, sabagat na naginip siya, sabi daw ng Panginoon, sabagat ang kanyang panaginip, ang kanyang dalangin sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, gusto kong managinip na meron kong matutuwan na leksyon. At nanaginip siya. At sa kanyang panaginip, dumating daw ang Panginoon sa kanilang bahay, at nagpasok sa kanilang bahay, at ipinuspos, sinabi niya pa ang ganitong salita, ipinore out niya ang spirit niya kay mommy at kay daddy. At hindi niya ipinore out ang kanyang spirit sa kanya at sa kanyang kapatid. Dahil daw siya nag-aaway. Pour out, ibinuhos ang spirito. This is the latter rain.
Yan ba yung ninanasan natin sa ating mga puso? Alam po ninyo, may ginagawa ang Diyos sa atin. At alam ko, ang masaganang ulan, the latter rain na ating hinihingi, ay ating maranasan. Ito'y pasimula sa loob ng ating mga tahanan. Okay? Doon talaga napapractice ang Christianismo sa loob ng tahanan. Amen? Nandiyan ba kayo? So, ito pong sinasabi ng Diyos sa atin sa ating kalagitnaan. So, we need the wisdom of the Spirit of God para ating pong malaman ang katotohanan. Therefore, ang ating pong attitude before the Lord, kung ganito po dapat ang ating maging attitude sa harapan ng Panginoon is one of openness. Okay? Maging bukas kayo sa Panginoon, sa Kanya, and willingness to repent and turn in the direction which God reveals to be His will. Yun po dapat natin gawin. Meron kang kusang loob na magsisi at ibaling mo yung direksyon kung saan ipinapahayag ng Diyos na Kanyang kalooban para sa iyong buhay. Baka tayong mali. Subat araw-araw tayo nagiging bukas sa Panginoon. Magsisi tayo kung tayo ay nakipag-ipit ng ngipin sa ating pakikipagtunggaling. Nandiyan ba kayo? Kaya nga akin pong kayong lahat na iniikayat to seek the Lord today. Amen? Nahanapin ninyo ang Panginoon. Tayo po ay nahimo o naikayat ng Diyos ay nangungusap sa Kanyang bayan. Nangungusap ba ang Diyos sa inyo? Are you sensitive to the voice of the Lord? Ang mga Pariseo po sa panahon ni Jesus, they prided themselves. Kanila pong pinuno ng kapalaluan ng kanilang sarili. Dahil po sa kanilang mga orthodoxy of belief. Dahil po sa kanilang mga paniniwala na katanggap-tanggap at kinikilala ng kanilang reliyon ng siyang tangi, totoong ipinahayag na reliyon. Para bang isang tao na kinakausap. Siya isang kilala, meron po nakausap sa isang pagkakataon, parang nakikita ko ang ganitong mga asal na maraming mga Kristiyano. Marunong siya ng Hebrew, marunong siya ng Greek. Okay? At kami nagbukasan sa mga bagay na ating pinag-aaralan. Sabi niya, kailangan na ba nalalaman yan? Ilan ba na kayo naniniwala dyan? Ayun. Parang ini-imply niya, kami marami. Nung ka ba yung naging Kristiyano, yan ba ang tinuro sa iyo? Ako naman sumasagot. Hindi. O ba't yan ang pinaniniwalaan mo? Kasi naipa ko noon. Bagito. Galit mo lang, anumang sabihin, tanggap ng tanggap. So, para bang sinasabi, ang sa atin, yung dati ang tama. Okay? They prided themselves of the orthodoxy of beliefs na ganito. Itong katanggap-tanggap. Itong paniwala. But they were terribly deceived. Hindi ba ang mga Pharisees? Sila yung lubos na nalinlang. At ano kanilang ginawa? They murdered the Lord's Messiah. Pinatay nila ang Mesiyas. Kahit ngayon sa maraming iglesia, nakikita mo ang umusbong buhay ng Panginoon, pinapatay. Pinapatay ang Mesiyas ngayon sa buhay ng maraming mga Kristiyano dahil sa mga paniniwalang ito. Kaya sinabi ko sa kanya, tignan mo ang bottom line ng lahat ng tinuro sa atin. Ang bottom line, timbangan mo, huwag na tayong mag-usap sa mga doktrina. Ano naging buo ng doktrina yan at katuruan na yan? Naging marshmallow ang mga Kristiyano. Naging malambot. Walang kalakasan sa kasalanan. Konting pagsubok, tumatalikod sa Panginoon. You cannot refute that. Sa loob ng church mismo yun, awayan, inggitan. Ang nangyayari. Nandiyan ba kayo? Kaya sana, tayo po'y mapalalahanan tayo sa bagay nito. Iwaksi natin ang reliyosong kapalaluan at kayabangan. It is a good idea every once in a while to ask the Lord where we stand in His sight. Amen? Kaya tayo po magtatapos sa talatang G na sinabi, verse 10, chapter 3, at sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating nyo, sabi,
sa lupang ibibigay ko sa inyo. The living God is among the Christian churches today. Ang buhay na Diyos ay nasa kalagitnaan ng mga Kristiyanong iglesia kapag ang mga mananampalataya ay lumalakad sa katuwiran, sa kabanalan, na may asal na pagsisisi sa kanilang mga puso sa harapan ng Diyos. Kaya ito nga aking ninanais, kahit hindi tayo lumalagos sa bilang, but I know God is adding. It is the Lord adding numbers in our midst. Subat ang aking mahalaga para sa atin, na ang bawat sa inyo na nag-aaral nito ay lumalakad sa katuwiran at kabanalan. May handang magsisi sa ating mga puso. Hindi mabibigyan ng Diyos na iligtas tayo mula sa lahat po ng masama kung tayo po ay totoong paglilingkuran siya, mamuhay na matuwid. Alisin natin lahat ng mga maraming mga bagay sa ating mga buhay. Paglingkuran siya sa lahat ng mga bagay at tayo ay sumulong sa pananampalataya sa kanyang salita. Walang pagsala tayo niligtas ng Diyos kung ito ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Sumusulong sa pananampalataya sa kanyang mga salita. Ang Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas ay kanya pong ipinangako sa atin ang otoridad sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Tayo na dinadala ang pangalan ng Mesiyas ay tagapagmana ng lahat ng bagay. The earth and its people are the spoils of war. Ang sanglibutan ito na ating nakikita at lahat ng naninirahan sa sanglibutan ng taong ito ay mga samsam sa digmaan. Messiah Jesus totally defeated Satan upon the cross of Calvary. Ang ating Panginoong Yesus, kanya pong tinalo sa Satanas na lubusan doon sa cross ng Kalbaryo. At ang Mesiyas, kanya pong ibabahagi ang mga samsam sa mga malalakas. Okay? Ibabahagi niya ang sanglibutan at lahat ng ninirahan. At lahat ng sanlilika. At lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos sa mga langit, ang sanglibutan ng mga buwan at mga planeta. Ito ibabahagi ng Panginoon. Ito yung mga samsam sa digmaan sa mga malalakas. Kaya sinasabi, walang mga duwag ang makakarating at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay makukuha ng mga taong na may malasakit, na may lakas na loob, na may puso makikipagbaka. They care enough to fight for it. At anong siguro ng marami sa atin, bakit kailangan pa tayo makipagbaka kung ang Mesiyas ay nagtagumpay na sa digmaan? Ang dahilan po ay katulad ng dahilan ng mga Israelita. Kailangan tayo makipagdigma para sa kanilang, sila po nakipagdigma para sa kanilang mamanahin sa Kanaan, kahit ang Kanaan ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Messiah has won the war. Now He is waiting. Ang Messias ay naghihintay. Inaasa ng Ama to put His enemies under His feet. Ngayon po, ipinasya ng Ama, ng Diyos, na yuyurakan si Satanas sa ilalim ng mga paan ng mga banal. Therefore, Messiah Jesus is waiting for His saints. Naghihintay po ang Messias sa kanyang mga banal to decide to enter in by faith into their inheritance. Kung Ama, hindi mo na unang sinasabi, yuyurakan si Satanas sa ilalim ng paa ng iglesia. At ngayon hinihintay ng Panginoong Jesucristo na gawin natin ang bagay nito. Kaya tayo magpapasok sa digmaan nito sa pananampalataya para ating maangkin ang ating mamanahin. Kaya kailangan tayong patnubayan ng banal na Espiritu Santo. At kailangan din natin paglingkuran ng Diyos sa katuwiran, sa kabanalan, at sumunod sa We must know the written word and mix faith with the written word. Nandiyan ba kayo? Kailangan po natin gawin ang mga bagay nito. Sumunod sa at kailangan natin malaman ang nakasulat na salita ng Diyos at haluan ng pananampalataya ang salita ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Meron pong, kesa po alam po ninyo na pinag-usapan natin ang salita ng Diyos. Kailangan ito'y haluan ng pananampalataya. Paano mahaluan ng pananampalataya ang salita ng Diyos kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kesa tayo nakababad sa harapan ng television, nakababad sa maraming mga bagay, kung ano man yung ginagawa, magbabad kayo sa salita ng Diyos. Punuin niyo yung sarili sa salita ng Diyos.
Marami tayong mga paraanan ngayon na mapuno ninyo ang inyong kaisipan ng hindi basura ng sanglibutan, ng basura ng sanglibutan. Sana punuin ninyo ang salita ng Diyos, ang inyong mga kaisipan. Meron mga Bible tapes. Okay? Malabang yung mata, meron Bible tapes, i-play lang ninyo. Kesa mga rock music, kesa mga secular song. Ang inyong ilagay sa inyong mga kaset. Ako po madalas, ito nga ang ginagawa sa bahay. Pagod, maghapon, isang aking mga mata ay malabo. Malabo ang aking mga mata. Okay, napapagod. So, kung meron po tayong access na ganito, and that tape is open for everyone, kung nais po ninyo, i-play lang ninyo. So, habang kayo ay nagpapahinga, hanggang kayo makatulog, ano laman ang isip? Salita ng Diyos. Meron pong Tagalog version yan. Meron iba't ibang version yan sa English. So, kung ganito mga ating ginagawa, haluan mo na lang ng pananampalataya yan. At yung mga bagay natin binanggit, then we are ready to march on. Handa na tayo mag-march at papasok sa ating lupang ipinangako. Nandiyan pa ba kayo? We're ready to march. At hindi magkukulang ang Diyos na tabuyin at palayasin ang bawat kaaway na nasa ating harapan. Sickness and death, every demon power and manifestation must flee before the army of God. It is time for the soldier of Messiah to arise. Panahon na para mga sundalo ng Panginoon ay tumayo. There is a fruit to be plucked for the Lord's table. Meron pong mga prutas na dapat pitasin para sa mesa ng Panginoon. There are souls to be saved, sick bodies to be healed, people to be taught the right ways of the Lord. Meron din isang walang hanggang templo ng Diyos na itinatayo, ang katawan ng Mesias to be brought into unity and maturity. Lahat namang ito ay hindi posible sa tao. But all of this is possible to the Spirit of God. It is not the wealth or the ability of men which will perfect the temple of God. It is only the Spirit of God will perfect the temple of God. Amen? Ito po ang ating kapanahunan. Now is the time to take the kingdom of God. Let us march on. Let us march on. Tayo pong lahat ay manalangin.